Yo! What's up mga ka-gamers? Welcome sa ating pinakabagong laro. Ngayon, susubukan natin intindihin ang utak ng tao gamit ang labeling theory. Handa na ba kayong pumili ng mga desisyon para sa ating mga characters? Press start na! Ang unang pagkakamali. Tingnan natin si Nina. Nakakuha siya ng mababang marka sa quiz. Isang beses lang itong nangyari. Ayon kay Edwin Lemert, ang tawag dito ay primary deviation. Pero tignan natin ang reaksyon ng guro niya. Objection! Nina, apakatamad mo namang bata. Ang bababa ng score mo. Ano ba yan? Puro ka na lang laro at lakatsa. Wala ka nang mararating sa buhay niyan. Oh no! Tinawag siyang tamad. Sabi ni Kitsuse, ang kahulugan ng isang gawa ay nakasalalay sa reaksyon ng mga tao sa paligid. Ito ang tinatawag na symbolic interactionism. Ngayon, ka-gamers, tulungan natin si Nina. Sumigaw kayo ng letter A kung sa tingin nyo ay hindi dapat siya maniwala. Go! Tamad naman pala ako sa tingin nila eh. Bakit pa ako mag-aaral? Ipagpapatuloy ko na lang ang pagiging tamad. Ay sayang, mukhang mas pinili ng lipunan ang letter B. Dahil palaging sinasabihan si Nina na tamad ng mga taong may otoridad. Naniniwala na siya sa sticker na ito. Tingnan niyo ang nangyari sa avatar niya. Ayun na nga, pumasok na si Nina sa secondary deviation. Ang label ay naging paraanan ng kaniyang pamumuhay o isang ganap na karera. Ito ang tinatawag na identity stabilizing model. Mas lalo siyang nakaranas ng negatibong reaksyon tulad ng pagpapahiya at pagbaba ng dangal ng kaniyang pagkatao. Ate, sino ba ang may kapangyarihan mag-label sa laro natin? Isang magandang tanong. Ang nagdidikit ng label ay ang mga may sapat na kapangyarihan o lehitimong otoridad tulad ng mga ahente ng social control. Ang mga mahihirap o walang kapangyarihan ang mas madalas na nabibiktima ng pag-label na ito. Kahit magkapareho lang sila ng ginawang pagkakamali ng mga mayayaman. Ay, ubus na pala ang ating oras. At dyan nagtatapos ang ating laro para sa araw na ito. Nagets niyo na ba ang labeling theory? Hanggang sa muling pag-level up mga ka-gamers. Bye-bye! Ganito gumagana ang labeling theory sa totoong buhay. Ayon sa mga sociologists, ang teoryang ito ay hindi basta nakapokus lamang sa maling ginawa ng isang tao. Ang mas mahalaga rito ay kung paano nagre-react ang lipunan at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya sa huli, ang mga salita at label na ibinibigay natin sa ibang tao ay may mabigat na epekto. Maaari itong makasira ng buhay ng isang tao o maging isang babala para sa lahat. Kaya kayo, anong label ang ibinibigay niyo sa inyong kapwa-tao?